Para sa unang bugso ng ating balitaan, nagpahayag ng buong pagsuporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy ang Moro National Liberation Front. Kasabay ng selebrasyon ng 56th founding anniversary nito na ginanap sa Davao City. Ang buong detalye ng balita mula kay Brenda Manalo. Allahu Akbar. Kasabay ng selebrasyon ng ika-56 na founding anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. 56 years. This is the commemoration of the Jabida Massacre. So munang gi-celebrate sa Moro National Liberation Front ay katong nga panahon 23 more or less Moro recruits sa Jabida was massacre, and that's the trigger na organize ang activism sa Moro. So kinahanglan nga na ay resistance. Because during Marcos ha, Senior, nahimugso ang Moro National Liberation. So every year, nag-celebrate me. Moro National Liberation Front is Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Aniya, nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. what we are not happy of is what the government treating Pastor Quiboloy. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Now, I am wondering, like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering, ano bang batas ang gusto ni Hontiveros? We cannot see anything that he can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Quiboloy. Wala kaming makikita eh. As a lawyer, hindi wala akong makikita, no? In fact, many senators are also in the same observation. At yung mga complainant naman their cases were already dismissed eh. Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Hontiveros is not actually an aid of legislation eh. It is an aid of humiliating or humiliation addressed to Pastor Quiboloy. Napakasakit po yan. At we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Why don't you just go to court? Ayon naman kay Rolando Asis Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF sa Davao City, na hindi umano makatarungan ang ginagawang trial by publicity kay Pastor Apollo. As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marag walay public trial siya sa Senate. Why bring it to the court? Dalhon nila sa korte ang kuan kaya para mo-appear si Pastor Quiboloy. So makita na to nga dapat in aid of legislation na day. Pero nahimo naman silang ang rule nila, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So katanaw na mo mura og bias kay daghan og followers si Pastor Apollo Quiboloy nga mga Muslims. And he recognized, he love us. Yes, sir. He love us Muslims. So as Muslim, we also love him.
wala pa man gyud may anak gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na muna. Dahil dito, nagpahayag din ang ating mga kababayang Muslim ng MNLF na kahandaan itong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can design everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, I can never help you if you do not help yourself. No? Parang ganon, no? So, God cannot help you if you will not. So, we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Kibuloy. And of course, as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption and that He would be given justice. Para kay Mr. Kibuloy, gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Kasi doon lang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos o maayo ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao bibilib sa iyo. At silap ang lalaban para sa iyo. Ang sabi ko po kay Pastor, tabangan gud siya sa tanan tibuok Mindanao, iguo sa gud siya. Kaya siya isa ka pastor nga maayuhon siya sa tao. Anak lang mi, labi na kaning mga tausog, Muslim, Islam, Christian ug lumat, tabangan gud nato si Pastor Kibuloy. Kay ngano katong next last year akong bana tabang na siya dito sa bukid bitaw sa may Tamayong, nagato na sila dito, ma'am. Wala pa na nagana si pastor, gitabangan gud siya baayo. Kay buutang siya nga pagka-pastor. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Kibuloy nga unta kaluyan sa aula nga masulbad ang iyang mga problema tungod sa mga laing lugar labi na dito sa Luzon. Pakigbisog gud mi, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong gyud sa nga mutabang walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo gyud lang tabangan. Dili mi mahadlok kami mga tausog, mga Islam, dili mi mahadlok sa among katungod, dili mi mahadlok mapatay. Basta among katungod pakigbisog gyud mi. Labi na karon si pastor giingana nila nga laing lugar, amo nang pakigbisog, amo nang tabangan insyaallah. And we support Pastor Apollo Kibuloy. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa huli, ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at pagkakaisa para sa taong bayan. Yes, this is the month of Ramadan and we believe na God is with us, Allah is with us. Very optimistic ako. Malusutan yan. Believe me. Because powerful ang mga prayers nato. Inshallah. Inshallah. Maundang na. And then, panawagan ako sa government ni BBM. Please stop it. Kay Brother Martin Romualdez. Stop it. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Brenda Manalo, SMNA News, Davao City. Patunay na hindi nagugustuhan ng Moro National Liberation Front o MNLF ang ginagawang pagdinig ng Senado laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa paghayag ng grupo ng suporta sa butihing pastor. Narito ang balita ni Sara Santos. Nagpapakita lang na kahit ang mga Muslim, itong mga revolusyonaryong ito, hindi nila nagugustuhan ang mga kilos nitong yung chairperson na yan.
Ito ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa pagsuporta ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Davao City kay Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan handa umano silang lumaban para sa katarungan ng butihing pastor. Kaugnay ito sa mga isinagawang pagdinig sa Senado ng komite ni Risa Hontiveros kung saan tila guilty na ang butihing pastor mula sa akusasyon ng kanyang mga witness na ayon sa ilang miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ ay bogus. Hindi naman mawari ni Attorney Panelo ang pananahimik ng ilang mga senador na hinahayaang masira ang imahe ng kanilang institusyon sa mga ginagawa ni Hontiveros. Ang hindi ko naman maintindihan dyan sa mga senador, huwag kayong magagalit ha. Alam niyo naman na mali yung ginagawa ng kasama niyong senador. Bakit naman yung iba sa inyo tahimik? Lalo na yung mga abogado dyan. Magsalita kayo. Huwag niyong sirain ang institution nyo by allowing a member violating the constitutional rights of a person, that of Pastor Apollo Kibuloy. Dapat to magsalita kayo. Samantala, babala ni Panelo kay Hontiveros, Alam ko kung saan ka pupulutin, Miss Raisa. Pupulutin ka sa kangkungan ng kasaysayan. Doon ka pupulutin. Pag tinuloy-tuloy niyo yan yung pang-aapi ninyo, yung persecution na ginagawa niyo, maniwala kayo. Yung mga Diyos ng tadhana, naghihintay lang ng tamang panahon para kayo maparusahan. para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.